Ang nasasaksihan ba natin ngayon sa EDSA ay ang panimula ng bagong People Power Revolution. Aralin natin ang kasaysayan at himayin natin ang mga elemento ng isang successful na People Power Revolution. Ito po muli si Attorney Marco Perario. Pag-usapan natin yan. Kanina nga umaga ay binulaga tayo ng isang rally na pinamumunuan di umano o inumpisahan ng Iglesia ni Cristo. This is a rally for accountability that is similar but very different sa inumpisahan o pinangunahan ng simbahang Katolika, sapagkat in sheer size, in magnitude, kitang-kita mo na agad ang kaibahan. Yung mga dumalo doon sa rally ng sponsor di umano ng White Ribbon Movement, kasama dyan ng mga simbahang Katolika at ilan pang mga organisasyon. Karamihan ay nakita natin mga anti-Duterte at mga nandun sa mga dilawan, mga bahagi ng extreme left. Ito ay inumpisahan ng Iglesia ni Cristo at ngayon sinusuportahan ng mga taga-suporta ni Sara Duterte at ng oposisyon. So, ano ang pagkakaiba nito sa mga kaganapan ng mga nakaraang mga rally at bakit ito nagaganap sa kasalukuyan? Well, kagaya ng sinabi ko doon sa isang video ko, I think right now the government is trying to push the envelope a little further. At palayo na sila ng palayo doon sa kanilang mga hakbang laban sa mamamayan. And this is an action of the government against the people, and the people are now reacting to this. At sa pag-react po ng mamamayan na ito ay kitang-kita ang partisipasyon siyempre ng Iglesia ni Cristo, because there are three important elements in a people power revolution. Number one is the church. Number two is the people. Number three ay yung pinakahuling at importanteng elemento ng the military action. That is the final straw that will determine kung saan po lilipat o mag-shift ang usapin nito. Dito sa kasalukuyan, makikita ninyo that the first element is present. Andyan po yung Iglesia ni Cristo. That is still a church. Yung mga political analysts or political strategists ng administrasyon probably have figured out na ang element of the church, involvement of the church, ang iniisip nila dyan is the Catholic Church. Basically, this administration has neutralized the Catholic Church. It has become irrelevant in this fight against corruption. Kasi makikita ninyo yung simbahan sa pamamagitan ng kanilang mga tumatayong spokesperson, yung si Robert Reyes at saka yung si Father Flaby. Parang sila na ang naging official spokesperson ng simbahan kasi hindi naman sila kinokontra ng simbahang Katolika as an institution. May mga ilan-ilan na mga pari at mga obispo na hindi sumusuporta dito sa posisyon ng dalawang pari na ito. But basically, the church, by remaining silent, has just endorsed kung ano man itong nagiging posisyon ng dalawang pari na ito. Now, I think this is where the mistake is being made by this administration in assuming that by neutralizing the Catholic Church, that yung people power will no longer happen. Iglesia ni Cristo is still a church. It is still an element. It is still a force to reckon with. Although the Catholic Church is much, much bigger in terms of membership than the Iglesia ni Cristo, the Iglesia ni Cristo is a much bigger organization in terms of command, because they have this command over their members. That is something that the Catholic Church doesn't have. As a matter of fact, there is no such thing as the Catholic vote. Hindi nga po pwede nakakapag-endorso ang Katoliko, ang simbahang Katoliko, kasi nga hindi naman susunod ang mga miyembro at may sarili silang sinusunod dyan. Sa Iglesia ni Cristo, at least if not 100%, probably more than 80% of the members will follow kung ano yung sinasabi ng kanilang mga pinuno sa simbahan. So the first element is there. The second element of the people is there because may tao ang Iglesia ni Cristo. Marami sila. Estimated yan, probably around 5% or even more of the population of the Philippines are members of the Iglesia ni Cristo, and that number is constantly increasing. And so technically you have around between 5 probably to 10 million Filipinos that can be mobilized, and
Kasama pa dyan yung mga faithfuls ng Duterte camp, yung mga supporters, yung mga DDS at tinatawag nila. These are people that are not being paid pero kumikilos ng sarili nila, which is not so pagdating doon sa kampo ng administrasyon, kasi yung mga tao doon parang nasanay na ng bawat kilos mayroong bayad. And the administration sa mga nakalipas na taon, simula nung pag-aresto kay Rodrigo Duterte, mapansin niyo, they have escalated this pressure game. Pinipressure na nila ang opposition, arresting Rodrigo Duterte, attempting to arrest si Bato de la Rosa, now filing a case against kay Marcoleta supposedly, tapos pressure kay Senator Villanueva, pressure kay Chis Escudero, and at times it is working and they're trying to push the envelope a little further. At kung sinasabi ko nga, kung pwede nilang gawin ito sa mga taong kagaya nila ng mga senador na meron namang kapangyarihan, na meron namang mga impluensya, ano kaya ang pwede nilang gawin sa mga mamamayan na kagaya natin na ordinaryo lang? Siyempre, matatakot tayong lahat. That is normal. It is normal for us to fear. But what we have learned from our experience from Ferdinand Marcos Sr. is that may hangganan ang takot ng mga tao. You can only push the people so far. Meron pong hangganan ang takot na nararamdaman ng mamamayan. Dadating ang panahon na yan na ang takot ng mga tao ay magiging hikbi. Ang hikbi ng mga mamamayan eventually magiging luha, magiging iyak. At ang iyak na yan magiging tinig. At ang tinig ng mamamayan magiging panindigan. At pag naging panindigan na yan, ang panindigan na yan magiging kilos. At ang kilos, ito ang magiging kapangyarihan. And this is where this administration has gravely miscalculated on the Filipino people. Masyado niyong minemenos ang mga Pilipino at inakala na ninyo na dahil sa pang-aabuso, sa kapangyarihan, sa pananakot, sa pagpapakita ng kayamanan ay susunod na ang mga mamamayan sa inyo at kailanman ay hindi na papalag. Sabi ko nga kanina, may hangganan ang takot ng mamamayan at ang hangganan na yan palapit na ng palapit sa kanyang sukdulan. Kaya tayong lahat, patuloy lamang po tayo sa ating pakikilahok, sa ating pagmamasid, sa ating pag-aaral. Tandaan ninyo, mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.